Ladies, alam mo ba kung paano mo makuha ang atensyon ng isang lalaki? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga tips para maging habulin ka, mas maging ligawin ka ng mga kalalakihan. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto ating alamin ang mga pwede mong gawin para lalo kang habulin, lalo kang pag-aagawan, at mas magiging ligawin ka. So, at number 1, eto, yung be yourself. Ibig sabihin ay huwag kang magpanggap, huwag kang gumaya, manggaya, huwag kang masyadong gumaya sa mga uso, sa mga trending, di ba? Kung ano yung totoong nararamdaman mo sa sarili mo, yun ang dapat mong sundin. Be yourself. Kung ano yung komportable ka na ginagawa, kung ano yung alam mo na tama para sa sarili mo, yun ang dapat mong gawin. Huwag kang paapekto sa ibang mga nasa paligid mo. Huwag kang gaya-gaya kahit alam mo na yun ay hindi tama. Alam mo yung mga ganyang katangian, sobrang attractive yan sa lalaki. Kasi ang mga lalaki, nagmamasid lang yan, nakatingin yan, nag-o-observe yan sa mga kababaihan na potensyal na pwede nilang ligawan or makilala. Just be yourself at siguradong mas attractive yan sa paningin ng mga kalalakihan. Number 1. Number 2, ito yung don't play games. So, isa ito sa ayaw ng mga kalalakihan. Yung napakarami mong pasikot-sikot, yung marami kang mga kung ano-anong hinihingi, yung napakarami mong demand na alam mo naman na unnecessary, di ba? Marami kang mga pinapagawa. Pero sa totoo lang naman, ay wala namang kakwenta-kwenta, di po ba? Parang ang pinapalabas mo lang is nagpapabebe ka. Yung parang nagiging childish na yung mga actions mo towards yung lalaki. Sa ibang mga pagkakataon, okay lang yon. Pero kapag ganyan lagi, nako, ayaw ng mga lalaki yan. Kaya, huwag mong gawin ang ganyan, okay? Ang mga lalaki kasi, straight to the point yan. Ayaw nila ng mga kung ano-anong mga pasikot-sikot, mga etchos na hindi maintindihan, na minsan ay talaga namang nakakainis na, di ba? Ayaw ng mga lalaki ng ganyan. Kung meron kang gustong iparating sa lalaki, sabihin mo na lang ng diretso. Huwag ka nang pasikot-sikot. Kasi ang mga lalaki, hindi niya maiintindihan yung mga ganyang mga hinaing mo kapag hindi mo sasabihin ng diretsahan sa lalaki. So ang gusto ng lalaki, kapag may sasabihin ka, may gusto kang iparating sa kanya, straight to the point ka na. Yung mga ganyan, mas nakakadagdag pa yan ng attraction sa mga lalaki. Number 2. Number 3, ito yung leave a sense of mystery. Misteryoso. Alam nyo, ang mga lalaki, kapag binibitin nyo sila, mas lalo yang nanggigigil. Kasi kapag ibinigay mo na, kapag ibinulat-lat mo na yan sa harap niya, wala na, nakita niya lahat yan, alam na niya. Kumbaga sa pagkain, natikman na niya, kinain na niya, wala nang bago. So, maaring kapag ganyan ulit ang nakita niya, magsasawa na siya, mauumay na siya, wala na yung sense of urgency, yung gustong-gusto niyang madiscover sa iyo, wala na. Kasi, ibinigay mo na lahat. So, yan ang wag mong gawin. Mag-iwan ka ng mga detalye na hindi pa rin alam ng lalaki tungkol sa iyo. Leave it that way, okay? Hayaan mo na siya ang kusang magdidiscover sa mga bagay-bagay na yon. Alam nyo, ang lalaki, mas lalo yung magkakaroon ng drive para iperso ka, para alamin niya ano ba ang meron sa iyo. Kasi meron pa siyang hindi nalalaman tungkol sa iyo, di ba? So, remain it a mystery. Hayaan mo na ganun na lang. Number 3. Number 4, eto yung
be playful and flirty. Or ito, yung makipag-flirt ka sa kanya, makipagharutan ka. Pero disente pa rin ang dating, okay? Hindi yung nakikipagharutan ka na halatang-halata na bastusan na, di ba? Na medyo iba na ang dating. Huwag pong ganon, okay? Yung mga ganyang ginagawa mo sa lalaki, mas maeengganyo ang lalaki sa'yo kasi hindi ka boring kasama. Kumbaga, sinasabayan mo yung mga advances ng lalaki, yung mga gusto ng lalaki, yung mga konting biruan, yung mga pahawak-hawak, patapik-tapik, tapos pasulyap-sulyap, di ba? Yung mga pakindat-kindat, pangiti-ngiti, yung mga ganyan, sabayan mo lang yan. Walang masama sa ganon. Yung mga ganyang ginagawa niyo, nako, mas lalong mahuhumaling ang lalaki sa iyo. Hindi kanyan pakakawalan dahil yung mga ganyang mga nangyayari at nai-experience ng lalaki sa iyo, tumatatak yan sa kanyang isipan. Nagiging memorable yung mga ganyang ginagawa ninyong dalawa. So, ayan po ang number 4. Number 5, make eye contact and smile. Wala nang ibang mas tutunaw pa sa lalaki kapag yan ay nginitian mo. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nakipag-eye contact sa kanya. Nako, ang lalaki, napakarupok yan. Kapag gusto ka ng lalaki at nakita niya yan sa'yo, nako, hindi na niya maipapaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sadyang bibigay na yan. Madaling ma-inlove ang mga kalalakihan, lalong-lalo na kapag nakita niya na talagang ibinigay mo na yung pinakamatamis mong ngiti, nako, tunaw na yan sa iyong mga ginagawa. Okay? So, kapag may gusto ka naman sa lalaki, huwag mo nang ipagkait yan. Ngumiti ka, makipag-eye to eye ka sa kanya, at siguradong malayo ang inyong mararating bilang magkarelasyon in the future. Okay? So, ayan po ang number 5. Number 6, ito yung grooming and hygiene. Oh, so parang pinagsama na ito. So, grooming, meaning to say, ang iyong pananamit, ang iyong panglabas na itsura, at syempre, yung hygiene, ayan na, yung kalinisan mo bilang babae. So, pinagsama na yan kasi talagang magkasama naman talaga yan. Yung ikaw ay nagiging malinis, nagiging mabango, syempre, i-groom mo yung sarili mo, magsusuklay ka, ayusin mo yung mga kuko mo, yung pananamit mo, dapat dressed to impress and dressed in style. Di ba? Alam mo yung mga ganyan. Matindi ang attraction ng lalaki kapag nakikita niya na, uy, grabe, ang galing naman nitong magdala. Ang linis naman nito, ang fresh niya, ang bango-bango niya. Magkaroon siya ng interest sa iyo. So, mahalaga ang grooming at yung hygiene sa inyong mga babae. Kapag ganyan, siguradong mas maraming lalaki ang talagang maeengganyo sa iyo. Magiging habulin ka, maging ligawin ka pa. Oh, di ba? So, ayan po ang number 6. Number 7, enjoy the chase. Alam mo, kapag meron ng lalaki or mga lalaki na nagkakagusto sa iyo, na nanliligaw sa iyo, mga nagpaparamdam sa iyo, hayaan mo lang muna, huwag kang magmadali. I-enjoy mo lang yung mga ganyang mga nangyayari. Kasi isang beses lang yan mangyari sa tanang buhay natin, yung dating stage, ligawin stage, yung hinahabol-habol ka, yung sinusuyo-suyo ka ng mga kalalakihan. Hayaan mo lang sila. I-enjoy mo lang yung mga moment na yon. Siyempre, darating din yung time na kailangan mo talagang mamili ng isa. Hindi naman pwedeng lahat ay pipiliin mo. Hindi pwede yun. Magkakagulo yan. Magkakaroon ng digmaan. Enjoy lang. Okay? So, ayan po ang number 7. So, ayan po ang iilang mga tips para mas maging ligawin ka, mas maging habulin ka, mas magiging attractive ka sa paningin ng mga kalalakihan. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.